What's up mga chip? Ganda ng trip natin ngayong umaga. Pinaglaruan yung mga dahon gamit ang drone. Ito nga pala, gamit natin yung Raider 150 natin na hindi ginagamit dahil sa hindi nga nagagamit, naisipan na rin ng kapatid ko na ibenta tong Raider 150 na to. Pero kung sa akin, ayoko naman siya ibenta, pero dahil mas malaki naman yung part niya dyan, is nasa kanyang desisyon naman kung ibebenta niya o hindi, kasi hindi nga nagagamit. Ang ginagamit pa niyang pamasok is yung Mio ko. Laspag na yung Mio ko, tapos itong Raider hindi nagagamit. And then ayun, napagpasyahan niya na ibebenta na nga daw namin. All in package na lahat. What you see is what you get. Gold bolts, RB10 na mags, tsaka yung stock na mags ibibigay namin. Naka Pirelli na gulong, naka big elbow, pati itong GV bracket na to, tsaka itong top box na GV is kasama na. All in package na kung ibebenta. Wala nang tatanggalin. Kung anong makikita mo ngayon sa motor na yan, ayan na rin yung ibebenta niya. And then pag check ko nung papel, syempre kung ibebenta mo ang isang motor, dapat kompleto sa papeles. Pag check ko nung papel, ang buwisit, walang CR na original. Ganda ng lagayan ng papel Ito, tingnan natin. Ito, meron siyang CR at saka OR na 2019 pa. Pero ito yata yung isa. Puro Xerox lang din naman to. Ayan, ito yung OR ng pang 2020. Ayan, 2020. Kaso, yung original ng OR is na, ayun nga, dahil original nito, bago lang, nasa bahay. Kaya ang nilalagay lang namin sa motor is puro Xerox lang. Ngayon, merong Xerox ng CR, wala yung original. Ngayon, tinanong ko kung nasan yung original ng CR. Sabi niya, nung pinalakad daw niya sa iba, inutos niya kasi sa iba, kasi parehas kami may pasok noon. Ewan ko kung sino inutusan niya na taga sa amin. Nung nagparehistro, ay naibigay daw yung original na CR. Ngayon, paano natin ito maibebenta kung hindi kompleto ang papeles nito? Although meron siyang Xerox copy ng CR at original ng OR at Xerox din, kailangan pa rin ng original na CR. Bumisita lang ako dito. Ship, thank you. Next time ulit. Thank you. Ngayon punta tayo dun sa Suzuki 3S. Dito lang yan sa may Balibago. Tingnan natin kung paano ang gagawin natin proseso pagka nawala yung CR. Kasi alam ko yung CR sa kanila din naman galing yun Tatanong natin sa kanila kung anong dapat gawin, kasi hindi natin ito mabebenta nang walang legal papers. Although kahit na meron tayong Xerox copy ng CR, mas maganda na may original. Medyo matagal din natin hindi nagamit to ng malayuan dahil hindi rin natin to naipang ride. Puro dito lang sa bahay namin Pagka ito naibenta na, goodbye Raider na. Pero kung ako tatanungin, ayoko ibenta tong Raider Ito kaya dream bike ko dati. Wala. For personal reason, may mga bagay talaga na kailangan nating i-let go kahit na gustong gusto natin. SM City Santa Rosa. Dapat lagi nyong isi-secure yung inyong mga original na papers like na OR at saka yung CR. Yan, napaka-importante nyan. Original dapat meron ka nyan. So ito yung gagawin natin. Pagka nawala yung CR natin, anong proseso, anong gagawin para magkaroon ulit tayo ng original CR. Hopefully meron dito. Sana nagre-release sila dito. Hindi na tayo papuntahin sa main branch, parang ganun. Dahil dito naman natin sila binili. Kung saan natin binili, dapat doon kayo pupunta. Ewan ko kung anong kailangan kung anong requirements. Baka need pa ng affidavit of loss. Pero kaya nga tayo nandito para itanong natin kung anong kailangan pagka nawala yung gantong CR.
Ayan, dito natin siya binili eh. Nyaha. Ewan ko lang kung pwede ako mag-vlog sa loob. Pero pagka hindi ako pinag-vlog sa loob, kwento ko na lang yung details mamaya paglabas ko. Ayun mga chip, alam na natin kung ano dapat yun gawin pagka sa mga ganitong case na nawala yung original copy ng CR nyo. Medyo mahihirapan tayong konti. Explain ko mamaya, doon tayo sa may tahimik na alsada dumaan. Doon natin i-explain sa inyo kung ano yung mga step by step na gagawin nyo pagka nawala yung ganitong original copy of inyong CR. Nyaha. Ayan, dito tayo dumaan mga chip. Tahimik dito eh, sa likod ng SM. Dito rin ako madalas mag-vlog pagka yung may mga ina-explain ako, mga testing. Dito ko ginagawa yun sa likod ng SM. Tahimik dito, konti lang ang mga sasakyan. Ayun, balik tayo sa topic na pag-process pagka nawala yung original copy ng inyong CR. Ayun nga, galing tayo kanina sa Suzuki 3S dito sa may Balibago, Santa Rosa, kung saan natin siya binili. And then in-explain ko nga kung ano nangyari. Nawala namin yung original copy ng aming CR, itong Suzuki Raider 150 Reborn. So nung pinarehistro siya last year, parang ganun yung nangyari. Parang naibigay or naisama yata yung original copy. And then ang sabi sa akin doon sa mismong Suzuki 3S, wala naman daw magiging problema pagka nagparehistro ka sa LTO, pagka Xerox copy lang ang gamit mo. Meron naman kasi tayong Xerox copy dito. Ang wala lang is yung original copy. Ngayon, yung Xerox copy natin na yun is ipapa-Xerox pa natin para yun yung duplicate natin. Pero pagka nagparehistro na ulit tayo sa LTO, di ba? Ang kadalasan lang naman hinahanap dyan, Xerox lang ng ORCR mo, okay na, di ba? Ayun nga lang, di ko alam kung bakit naisama yung original ng CR kasi inutos lang din naman. So ganun daw yung unang process. Pagka nawala yung original mo na CR, tas may photocopy ka pa, ipa-photocopy mo lang ulit. Kahit mga 5 beses mo i-photocopy yan, pwede. Tago mo lang yung iba, basta meron kang copy dito sa motor mo. Pagka na-checkpoint ka, yun yung papakita mo, Xerox copy lang ng ORCR, pwede na. And then pag nagparehistro ka ulit sa LTO, Xerox copy lang ng ORCR, pwede na. Ngayon, ang tanong, dahil nga ito yung concern namin, balak namin ibenta tong Raider 150, papalitan namin ng ibang motor, doon tayo mahihirapan. Kasi pagka nagbabentahan ng ganyan, ayun, ibibigay mo sa kanila yung original copy dapat ng ORCR mo, doon tayo mahihirapan. Baka hindi pumayag yung buyer kung hindi original yung CR, di ba? Ang dapat daw gawin pagka gano'n na balak nyo ibenta tapos walang original CR, tapos meron kang copy ng Xerox lang, ang kailangan mo daw gawin is magpanotaryo. Kailangan mo kumuha ng affidavit of loss. Kailangan mo ng certification na nawala nga yung inyong original copy. So yun yung dapat natin asikasuhin bago natin siya mabenta. Sobrang hassle pagka hindi nyo inangatan yung mga papeles nyo, yung lalo na yung mga original copy ng ORCR nyo. Dapat lagi nyo tinatago yan. Gaya nito, mahihirapan tayo pagka hindi natin mabebenta to pagka wala tayong original na CR. And sabi nga pala sa akin doon sa Suzuki, once daw na bumili kayo ng motor sa kanila, and then I turn over na sa inyo yung original copy ng OR at CR, kasi unang bili nyo, sila pa magpa-process ng ano niya, ng OR sa LTO. So once na I turn over sa inyo yung original copy ng OR CR, is mawawala na sa kanila yung record. Kumbaga sa database nila, mawawala na yung record nila ng motor mo. So magiging full responsibility mo na, or full accountability mo na yung ORCR mo. Hindi ka na makakakuha sa kanila ng duplicate ng CR. Lalo na yung CR, hindi ka na makakakuha ng duplicate. Kailangan mo pang ipanotary public, or ayun nga, Xerox mo lang yung mga photocopy pagka hindi mo ibebenta yung motor mo. Baka naman kasi na misplace lang sa bahay, kailangan hanapin yun. Pero ang tagal na kasi nang hinahanap, hindi makakita eh. Wala na, nandito na, wala na tayong magagawa. Kaya dapat sa susunod, mag-ingat na lang tayo sa mga papeles ng ganyan. Huwag dapat tayo magpakampante kahit na meron tayong Xerox copy lang. Kahit na ino-honor minsan sa LTO yan, yung Xerox copy na yan, paano nga pagka nagkabentahan, di ba?
kailangan original yung API mo. So yan mga chief, ayan yung mga natutunan natin sa mga kapabayaan natin sa ating mga papeles. Siyempre lagi natin ginagamit yung motor natin, dapat ingatan din natin yung mga papeles natin para in case nga na ayun magkabentahan is hindi tayo mahihirapan. Yan. So hanggang dito na lang mga chief. Abangan nyo yung susunod na Kalbaryo yung vlog natin about sa pagkuha nga ng ganon, and update kung mabebenta tong Raider 150 natin, and kung anong motor yung kukunin ng kapatid ko. Syempre sabi ko mag-hire na siya at dadagdagan ko na lang. So ayan, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe kayo sa Hepe Moto para sa mga susunod pa natin vlog. Uy, nabot pa tayo ng stoplight. So ayan mga chief, next time na lang. See ya!